Magandang gabi po, Super Typhoon ang Bagyong Karen. Ayon po yan sa Joint Typhoon Warning Center. At lalo pa raw itong lumalakas, pinaigting din ang hanging habagat. Alamin na natin ngayon ang pinakasariwang impormasyon mula sa ating resident meteorologist, ang ating ekspertong totoo na si Ginoong Nathaniel Cruz. Mang Tani. May kung pagbabasihan ng datos mula sa Weather Central, pati na sa Joint Typhoon Warning Center ng USA, ay isa ng super typhoon ang Bagyong Karen na may international name na Sanba. Bagamat sa pag-asa, typhoon pa rin ito at huling namataan ang mata nito sa layong 770 kilometers dyan sa may northeast ng Apari, Cagayan, at may lakas na itong aabot sa 185 kilometers per hour near the center at bugsong aabot naman sa 220 kilometers per hour. Kumikilos ito pahilaga sa bilis na 15 kilometers per hour. Sa storm track ng Weather Central, Mike, ay lalabas ng bansa o Philippine Area of Responsibility itong si Super Typhoon Karen sa linggo ng umaga at inaasahang hindi ito tatama sa kalupaan. Mang Tani, pwede bang pakipaliwanag nyo sa mga nakikinig at nanonood, ano ba ibig sabihin ng, ng isang tinatawag na Super Typhoon? At bakit iba ang pagtaya ng pag-asa kumpara doon sa mga weather agency sa mga ibang bansa, Mang Tani? Mike, ang isang super typhoon ay may taglay na napakalakas na hangin sa gitna nito o malapit sa gitna nito na umaabot naman ng mahigit 200 kilometro kada oras. At napakalakas din ng ulan malapit dito sa mata nito, yung tinatawag nating eye wall o yung paligid ng mata ng bagyo. Kaya hindi basta-basta humihina itong isang super typhoon kahit na ito tumama sa lupa o bundok. At hindi tinatawag kasi, Mike, na super typhoon ng pag-asa ang Bagyong Karen dahil hindi naman talaga nila ito ginagamit na termino. Kaya lang ikinakabit ang salitang super ng mga weather forecasters kumisan ay para bigyang diin na mas matindi ang lakas nito sa iba pang typhoon kahit na malakas na isang typhoon, lalo na kung ito ay maglalandfall o tatama sa kalupaan. Nagkakaiba-iba rin ang tawag ng isang weather agency sa bagyo dahil may kanya-kanya rin silang sinusunod na batayan at paraan sa pagsukat ng lakas ng hangin ng isang bagyo. Huling may tinawag na super typhoon sa Pilipinas noong 2010, ang Bagyong Juan. Sa siyam naman na latest super typhoon, pinakamaraming naapektuhan ang Bagyong Siloleng noong 2008, mahigit 300 ang namatay noon, at kadalasan may tumatama ang malalakas na bagyo habang papatapos ng taon, bandang Oktubre hanggang Disyembre yan, at kadalasan din ay nasa bandang Luzon naman ito tumatama. At itong si Bagyong Karen, malakas man ay malayo naman sa bansa. Ito yung sirkulasyon niya, Mike. Pero patuloy nitong pag-iigtingin ang hangin habagat na ngayon ay nararamdaman na lalo dito sa kanlurang bahagi ng bansa, diyan sa may Zambales, Bataan, Batangas, Mindoro hanggang Palawan yan. At matataas na alon naman ang inaasahan sa mga karagatan dito sa may eastern at western seaboards ng Luzon at Visayas. Kaya po paalala, huwag muna kayong pumalaot. At asahan din natin yung maulang weekend. Sabado hanggang Linggo, makakaranas po ng mga pagulan dito sa Metro Manila. At para sa iba pang detalye, pumunta lang sa GMA News weather page. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News. Maraming salamat, Mang Tani.